Yan, good morning mga kahimas. So panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Ford Raptor. Ayan. Engine wash tutorial. So ayan mga kahimas, no? hindi ito yung unang pagkakataon ko na pag engine wash ng Ford Raptor. Meron po ako dyan sa aking channel ang kulay black na Ford Raptor. Okay. So kulay black po yung nasa channel ko na Ford Raptor engine wash tutorial, pero ito ay siyempre engine wash din Ford Raptor, diba? Ayan. So mga dapat ingatan mga kahimas, siyempre yung kanyang fuse box. Ayan. Meron po yung sa ilalim module or computer box. Okay. Meron po sa ilalim base po sa aking experience, okay, at sa mga napagtanong kong mga mekaniko. Meron po yung computer box sa ilalim, kaya mas maganda ay ang takpan niya ng plastic hanggang ilalim at huwag nyo katutukan ng pressure water. Okay, then yun, basta bago kayo magsagawa ng pag-engine wash ay takpan niya ng plastic hanggang ilalim ang kanyang fuse box, kasi meron yung computer box sa ilalim. Okay, then yung kanyang battery, magtanggal kayo ng positive tsaka negative para walang dumadaloy na kuryente. At syempre mga kahimas, so hindi lang yun, pati rin ang kanyang intake filter hose. Yan, papunta ng filter. Okay, papunta ng manifold. Takpan nyo ng plastic para yung kanyang filter ay hindi mabasa ng tubig or maistaka ng tubig. Then yung kanyang insulator, ayan, hindi po in-spray ng pressure water. Ayan po, para sa mga baguhan, yung mga always viewers ko dito or mga silent viewers ko rito, alam na nila yung mga diskarte dyan. Ayan, ito para sa mga baguhan, sinishare ko. So yun mga kahimas, base sa aking mga napagtanungan ng mga mekaniko, merong tatlong klase o dalawang klaseng computer box. Okay, meron para sa ilaw lang, meron naman para sa kabuuan. Okay, ayan, correct me if I'm wrong. Ayan, kaya sa mga mag-engine wash ay doble ingatan nyo na maputol itong kanyang mga cable. Okay, ayan, ingatan nyo maputol dahil pwede pagsimulan ng ang check engine. Siyempre ganoon din yung pagkahugot ng kanyang mga terminal socket ay pwede pagsimulan ng check engine. Siyempre yung basa. Okay, kaya pinakamaganda kapag kayo nag-engine wash, lahat ng makikita nyo ng mga terminal socket sensor ay inyong i-blower. Okay, i-blower ninyo, or kung wala kayong blower, pwede naman air compressor, pwede po yun. So lahat, ayan. Ayan, mga kahimas, Ford Raptor. And so wala siyang aluminum. Ayun, meron siyang aluminum hose. Ayan. Mamaya gagamit tayo ng aluminum hose para dun sa kanyang, ayan, hose na aluminum. Gagamit tayo para yan, aluminum. Okay, para manambalik yung kanyang slab ng aluminum. Gagamit din tayo ng engine degreaser para sa mga plastic tsaka sa top coat area. Ayan, may top coat na area gagamit tayo. Optional kapag merong mga tagasan lang is pwede kayo gamit ng mga yan, kerosene, WD-40 bago kayo mag-spray ng pressure water. Ayan. Okay, tayo sa Ford Raptor. Mga kahimas, Ford Raptor, para po kayo maging pamilyar, lalong lalo na sa mga baguhan na gusto matuto mag engine wash. Yan, bisita mo aking YouTube channel for more tutorial. So yun mga kahimas, bago tayo magtanggal ng positive tsaka negative ng battery, paandarin muna natin. So double check, diba? So gano'n lang yung mga kahimas, bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, double check nyo lagi sa gauge. So paandarin nyo para alam nyo kung saan kayo nagkamali, diba?
Syempre, make sure na gear, parking, okay, and push start, press the brake, tapakan natin ang prena, and push brake. Kaso din nito. Opo. Yeah. Hinamon na natin. Mga palit tayo sa ibang area, di ba? Mahigpit si YouTube. Ayan mga kahimas. So, kailangan ganyan pa rin ang kalabasan ng ating sasagawang engine wash. So, paandarin nyo muna. Okay? And para malaman nyo rin, after nyo mag-engine wash, at kung sakaling may lumabas sa engine, so doon kayo nagkamali, diba? Or may ibang lumabas na mga naka-indicate sa gauge na wala naman nung una, diba? At kung sakali man na may lumabas na after na mag-engine wash, ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na ayun, yung bihasa, syempre yung may scanner para ma-detect agad kung bakit nagkaroon ng check engine na lumabas sa kanyang gauge after niya mag-engine wash. So ito ay para sa mga baguhan mga kahimas, no? Bago nyo paanda rin, make sure na na-blower ninyo lahat ng mga terminal socket sensor. Tapos tignan ninyo kung nahugot or naputol. Then yun, and pwede nyo na ikabit yung battery. Then paanda rin nyo. Then kapag may lumabas pa rin na check engine, ang tawag ito ABS, yan na naka-indicate dito, ay hugutin nyo yung negative. Then hintayin nyo mga 10 seconds to 20 seconds, okay? Base po sa base sa aking experience at sa aking mga napagtanungan ng mga mahusay na mekaniko. So shoutout po sa inyo dyan, mga kaibigan ko mekaniko dyan. Shoutout po sa inyo na marami sa pagtulong sa akin, diba? Salamat po. Ayan. Kaya sa mga gusto mag DIY or engine wash, yan, bisitahin mo aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash. Marami pa ako dyan. Samot Saring unit. Ito ay Ford Raptor, pangalawang Raptor ko pa lang to. Okay? Ayan, para sa mga baguhan ay double check bago kayo mag engine wash. Yan, videohan nyo sa mga car wash boy, sa mga car owner kahit hindi na naman, pero depende sa inyo. Sa mga car owner na gusto mag DIY or mag engine wash, at ito naman ay para sa mga car wash boy ng mga baguhan, car wash owner ng mga baguhan, car wash boy ng mga baguhan. Ayan, videohan nyo muna yung gauge habang umaandar bago kayo magsagawa ng pag-engine wash. Then after, videohan nyo ulit. Then tignan nyo yung diferensya kung ano pagkakaiba ng gauge, kung nabago ba yung or kung nagkaroon ba siya ng palibagong indicate, diba? So ito na mga kahimas, no, tanggal na yung kanyang negative connection tsaka positive connection ng battery. Yan. So okay na. Then yung kanyang fuse box, computer box nasa ilalim ay akin na rin tinakpan ng plastic. Yan. Okay, susok nyo lang maigi at huwag nyo katutukan ng pressure water. At yung kanyang intake filter hose, ayan, meron na rin siyang plastic. Okay, huwag nyo rin katutukan ng pressure water. Okay. Ay, meron tayong mga brush. Ayan yung mga pandukot natin na hindi abot ng ating mga brush na mga maliliit. Meron tayong mga mahaba, long brush. Ayan, paint brush, any size. Kung wala kayong detailing brush, ito meron na to sa Lazada, meron po nyan. Brush. Meron tayo ito, engine degreaser. Ayan. Siyempre, ano lang yan mga kahimas. Ayan, Joy lang gamit ko. Ayan. Or powder, pwede naman yan. Tsaka wash mitt. Ang mahalaga naman dyan ay makuskusin nyo na maayos yung lahat ng abot. Okay? Or yung buong area. Then, itong cover pala aking tinanggal. Ayan, dito yan mga kahimas eh. Ayan, pangit kasi tignan yun doon. Hindi ko naman abot ng daliri. Okay? So, meron naman yung mga lock na plastic, tox. Akin na lamang tinanggal. Para mas maganda tignan. Ayan. Ayan. Para malinis nung sa loob. Okay?
Yan, akin lang po tinanggal yan. Plastic, syempre kasama rin ito mga kahimas. Ay akin din pong lilinisin, di ba? Para mas okay siya. Yan. Okay, turahin na natin. Mga kahimas, no, na-apply natin ng engine degreaser, yung kanyang top coat panel, plastic panel. Ayan yung mga hose at yung aluminum, okay na rin. So gamit tayo ng engine degreaser, brush, yan. Ayan, tayo naman ay magkasabon. Gamit natin ay yun, powder. Kung wala kayong car shampoo or automatic car shampoo, pwede naman yun, Joy, yan. Yun na po ang gamit ko. Shout out. Yan. Wash mitt. Yan. Pwede po yan. Timba. Yan. Brush. Microfiber towel. Pansabon. Brush. Pwede po yan. Tayo na po ay magkasabon. Etong kanyang panel hood. Okay na rin. So eto na lang. Mamaya papakita ko yung tutorial paano maglinis ng insulator para sa mga baguhan. Yan po ay hindi in-spray ng pressure water dahil yan ay gawa sa manipis na lawanet. Pwede kaya makasira. Okay. So yung mga kahimas, tayo naman maglilinis ng insulator. Gamit tayo ng microfiber towel or wash mitt. Kung wala kayo, pwede naman foam. Then sabunin nyo lang at tigaan nyo ng mahiging. So pwede naman kahit tubig lang.
Diyan nyo lang. Baka nyo ihagos yung insulator. Panlawan nyo ng ulo yan din. Tigaan nyo. At muli nyo i-apply. Okay? Hanggat makuha yung dumi.
So eto na mga kahimas, nakapag-blower na tayo sa buong area. Ayan. At nakapag-blower na tayo sa filter nya, di ba? Napansin nyo kanina habang binablower natin, maraming alikabok. Okay? Kaya yun, kasama po yan sa engine wash ko. Kapag ako nag-engine wash, inalis ko yung filter, binablower ko. Pero kung ano naman siya, kung washable naman siya, pwede nyo naman siyang laban. Pero syempre, kailangan yung i-blower ng maayos bago nyo ikabit. Okay? At kung wala naman kayong kung wala naman kayong time, i-blower nyo na lang na maghintay patuyuin, di ba? Blower nyo na lang para matanggal yung alikabok. Yung iba kasi mga filter mga kaimas, yung ibang filter, siya, washable. Ayan, para sa mga pagbuwa. Syempre, bago nyo paandarin, make sure na tanggal na yung plastic sa kanyang intake filter hose. Ayan, papunta sa filter and manifold. Correct me if I'm wrong. Ayan, dito sa Ford Raptor. Ayan, na-blower natin na maayos. Yung mga kanyang mga terminal socket sensor, double check nyo. Baka naputol or nahugot. Dahil pwede yung pagsimula ng check engine. So, lahat ng mga sensor na inyo makikita. Ayan, lahat ng mga sensor. Kailangan ma-blower ninyo na maayos. Ayan. At bago kayo magkabit ng battery, yan, positive, tsaka negative, make sure na na-blower ninyo na maayos yung lahat ng area or yung buong makina. Syempre yung kanyang engine bay hood, okay na, at yung kanyang insulator, goods na rin. Plastic cover, ayan, okay na. Ginamitan ko ng pinagbabawal na technique, syempre aking tinanggal para mas maganda tignan, diba? Ayan, sweat yan dito. Malinis. Diyan. Malinis siya. So, ano lang naman yung mga kahimas. Ito lang yan. 2 tornilyo. Then, Torx lock. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Para naman siklayin ay matuwa. Para magkaroon ng sigla ang kanyang mukha. Ngiti. Diba? At syempre, yung kanyang top coat color, wala siyang gasgas. Gumamit tayo ng apron, di ba? So hindi lang makina ang aking iniingatan. Ang panglabasaan nyo ay akin ding iniingatan. Hindi lang tayo nakapokus sa makina, kumbaga sa labas din. Ayan. Kaya sa mga baguhan ay magsuot kayo ng apron. So kung wala naman kayong apron, magsuot na lang kayo ng short na lang, garterize. Okay? Minsan kasi yung belt, sensya na kayo maingay. Sensya na kayo yung belt ng sinturon, zipper, botones, at susi, nakagasgas po yan. Nakakahiya po sa customer. Okay? Yun lang, kung meron lang kayo, napaandarin natin. Susi nga pala. Paandarin mo natin mga kahimas. Check natin kung meron check engine. Itong Ford Raptor. Ayan. Okay, so double check nyo. Baka naputol yung mga cable harness. Dahil pwede yung pagsimula ng check engine. Ayan yung kanya positive, tsaka negative, nakakabit na. Na-blower na. Lahat ng area. Goods na. Ayan. Goods na. So hindi na ako nag-alis ng cover. Marami kasing doon aalisin pa. Baka maraming magalaw. Kaya hindi ko na nalis ng cover. So depende po yan. Pwede nyo baklasin naman. So ako naman hindi ko na inalis. Gawa ng maraming babaklasin doon ng mga cheche-boreche. Diba? So paandarin natin. Ayan yung kanyang battery. Nakakabit na yung positive tsaka negative. Okay? Okay. Tignan natin. Sana ay walang check engine. Dahil sigurado tayo ay natawag ng mekaniko. Yan mga kahimas. Okay, parking. Yung kanyang gear. Keyless. Okay, engine start. Press brake. Push start. Opya. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine.
Maganda yan, bata. Pinahanga mo. Same pa rin nung ating isinagawang unang video bago tayo magsagawa ng pag-engine wash. Yun pa rin yung lumabas sa kanyang gauge. Okay, after natin mag-engine wash, yan. So wala siyang check engine. Lalo ka nilang goods na goods mga makukusunod. kahimas. Sana yan, medyo hinina ako. Baka dati ng copyright. Mahirap na. Yan, wala siyang check engine mga kahimas dito sa Ford Raptor. Engine wash tutorial. Very good. Mga kahimas, na under siya. Sensya na kayo mga kahimas, maingay dito dahil lang tayo tabing kalsada. Okay? Yan. So, paano mga kahimas? At mabot na nga kayo hanggang sa kaduluduluhan ng aking tutorial. Maraming salamat sa panonood. At shoutout po sa lahat ng mga viewers dyan. Silent viewers, commentator, mga bago kong subscriber. Ayan. Sa mga solidong viewers ko dyan, shoutout po sa inyo. At sa mga commentator na lagi nagko-comment dyan. Sa mga tutorial ko. Sa mga baguhan ay maaaring mabista na aking YouTube channel for more tutorials. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod na upload. So bye bye po. Thank you.